Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Unahin nating pag-usapan ang ganap sa Sugod Mall mga kapatid, na kung saan ito po yung pre-recorded nung nakaraang week. Ang location pa rin nila ay sa Robinsons Mall, Malabon. So this time medyo ayos or organized po mga kadabarkads yung mga kalahok po sa laro ng Sugod Mall, unlike po doon sa unang inilabas ng Itbulaga na live na talagang hindi po organized, nagkakagulo and nagkakasakitan. This time organized na and naayos na po ito ng mga staff and crew ng naturang programa. Samantalang sa The Age is Right naman, may nagbabalik mga kadabarkads, at ito po yung kinagulat ng maraming mga televiewers at online viewers ng Itbulaga. Walang iba kundi po si Lito Camo. Si Lito Camo na kung saan ay isang singer, songwriter and actor, and syempre politician, at kilala po siya mga kadabarkads na nag-compose ng mga numerous novelty song, and syempre kilala yung mga song na kinompose niya, yung Bakit Papa, Tawag Mo Ako, yung Spaghetti po ng Sex Bomb Dancer, and syempre yung Bulaklak, yung Wawawi, siya rin po ang nag-compose nun, Boom Taratarat. So kilala po talaga siya mga kadabarkads, at lubos nga po ang kanyang pasasalamat nitong si Lito Camo sa TBJ, sa Itbulaga, at syempre sa Sex Bomb Dancer, dahil still kumikita pa din po ang kanyang song na Spaghetti Song. Nung nakarang week nga daw po, kumita ito ng malaki-laki at kayang bumili daw po ng second hand na sasakyan na kotse. So parang almost million na yun mga kadabarkads. Kaya naman lubos po ang pasasalamat niya sa Itbulaga. Congratulations, Lito Camo. Samantalang next topic naman, ibinahagi po ng Team Raisa itong kaganapan kahapon na kung saan nagbanding po sila Raisa May, si Miles Ocampo, and si Ian Red. So, bumisita po sila dito po sa bahay ni Raisa May Dizon, and syempre, nagkaroon po sila ng food trip doon. At hindi lang yan, nagkulitan din sila mga kadabarkad. Sabi nga po ng mami ni Raisa May, ako munang driver kanina ng mga artista nating pasahero. Samantalang since pre-recorded nga po ang Itbulaga ngayong araw mga kadabarkads, nagbahagi naman po ng tunay na ganap si Karen Aistrup sa kanyang social media account. So isang picture na kung saan parang nasa isang leisure park po siya, and parang nasa Tanay Rizal po ito sa Mount Kulis, na kung saan ay kilala po ito for its sea of clouds. So maganda po ang view dito mga kadabarkads, lalo na kung umaga, kitang-kita nyo talaga yung napakagandang tanawin na sa naturang lugar. Samantalang next topic naman, lubos po ang pasasalamat ni Atasha Mulak sa mga classmate niya na talaga naman pong naging parte ng Bench Passion Week. So yung classmate niya na yun mga kadabarkads, ang tinutukoy niya doon ay yung mga kasama niya po nag-perform at nag-passion show sa naturang event. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa schedule po ni Jerome Ibardome mga kadabarkads. Ang susunod niya pong concert, May 1, Candelaria, June 6, Toronto, Canada, June 20, Paddy's Point, June 24, RJ Bistro, July 22, Legends Night, and August 19, Elvis Night. Sobrang dami niya pong naka-line up na mga schedule ng kanyang concert, at ito yung nakakaloka. So meron siyang concert sa Toronto, Canada by June 6. Grabe no, itong si Jerome Ibardome, hindi lang pang dito sa ating bansa, dahil maging pang-international na ba ang datingan, dahil naibitahan po siya dito sa Toronto, Canada, at sa iba't ibang panig po ng ating mundo. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang isang Eat Bulaga host na kung saan ay nagsara daw po ang business. Ayon kasi dito sa isang post, naniniwala tayo na pag nagsara ang negosyo, kabiguan na yon. Nahihiya tayo, tinatago natin,
Pero si Alden Richards ay bukas na nagsabing nagsara ang isang branch ng negosyo niya at hindi siya nahiya. Marahil ang tinutukoy po dito ng nag-post mga Kadaberkads ay yung Concha's Garden. Due to pandemic yun mga Kadaberkads kaya po ito ay nagsara. Pero parami naman po ng parami ang mga franchise branch ni Alden Richards para naman po yan sa McDonald's. Isang branch lang naman yung nagsara mga Kadaberkads at yung mga empleyado doon ay parang binigyan ng panibagong trabaho ni Alden para hindi po ito mawala ng trabaho. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa ganap kay Tito Soto. So, handa na po talaga si Tito Soto mga Kadaberkads na ipa-impeach or ipatanggal itong si Vice President Sara Duterte. Sabi kasi dito, handa na ang Senado sa impeachment ni VP Sara. Senate President Tito Soto revealed that he has already directed his colleagues, especially those in the majority bloc, to prepare for the possibility that impeachment complaints against Vice President Sara Duterte will be elevated to the Senate for trial. In an interview, Soto assured that the Senate of the Philippines is always ready to convene as an impeachment court once the House of Representatives of the Philippines transmits a verified impeachment complaint. Sabi niya dito, I just wanted to give my colleagues a heads up on the possibility of receiving the articles of impeachment from the HOR. It's best that we prepare for it as Senate judges. I am undergoing a crash program on the rules of court to jibe with our own rules. So talagang desidido po na maipa-impeach nitong si Senator Tito Soto si Vice President Sara Duterte. So yan po mga Kadaberkads yung isa sa mga gustong ipatanggal ni Tito Soto. Pero ang tanong mga Kadaberkads, magpuproceed kaya ito? Magtatagumpay kaya silang mapatalsik si Vice President Sara Duterte? Sana unahin po nila mga Kadaberkads yung flood control na kung saan ay bilyon-bilyong pera po ng mga mamamayang Pilipino ang involved doon. Ang tanong nga po ng ilang mga netizen bakit nagigil silang patalsikin si Vice President Sara Duterte sa kanyang pwesto. Well, isa lang po ang kasagutan dyan mga Kadaberkads dahil malapit na po ang 2028 na kung saan ay kinakatakutan po ng mga tiwaling gobyerno. Kaya naman gigil na gigil ang ilang mga politiko na mapatalsik si Vice President Sara Duterte. Kayo ba mga Kadaberkads, anong masasabi ninyo dito? Please comment down below.